Wow! Bakit? You got another achievement? Congrats agad! You're trending, Lilia! Huh? I'm trending? Yes, yung high vlog na sinabi mo sa vlog ko. It's all over my feed. Ang ganda mo raw, ang cute mo, more clips about you, ang daming comments. This is our chance to create your channel. You're trending, tapos kapag nag-post ka, dadaming subscribers mo. And the good thing about it, we can vlog as one na, diba? I don't know, Sev. Try mo lang. No matter what, you'll make it big, baby. Don't worry, Lilia. Nandito ako para alalayan ka. For 1 year only, you already achieved a lot, Lilia. 1 million subscribers on your channel, sponsorships, offers from different managements, movie roles, commercials, and you get to attend events. Bukod doon, nabigyan ka pa ng award as the biggest star of your generation. Anong nararamdaman mo ngayon, Lilia? Parang hindi po ako makapaniwala. Parang hindi ko totoo. Is it true na mahiyaan ka before? Sobra po, but of course, my boyfriend Zev, tinulungan niya po ako ng sobra to get out of my comfort zone and I'll always be grateful for him. Okay, another question. Wala bang question para sa akin? Zev, buisit na media to. Tara na nga, Lilia. I'm sorry. Tara na! Yeah. I'm so sorry. Zev, hindi tama yung ginawa mo kanina. Tao naman ako, di ba? Ha? I mean, bakit parang multo ako ron kanina? Okay, alam ko naman na +1 mo lang ako dun sa event na yun, pero they should be thankful dahil umattend ako ron. Hello? Ako to si Zev Corpus, one of the biggest influencers ngayong generation na to. Tinanong ka rin nila, di ba? Kinausap ka nila. Yes, they asked me. Pero it's all about you again. Never sila nagtanong tungkol sa akin. Main character mo naman, B? Sev, ano? Buisit na buhay to. Saan ka pupunta? Sa may casual event. Di ba sabi ko, huwag ka na pumunta? Zev, nangako na ako. Ba sabi ko nung nakaraan, hindi ka na pupunta sa mga events kapag hindi ako invited. Bumalik ka sa kwarto, magpalit ka ron. Zev! Ako ang naglagay dyan sa'yo, kaya ako masusunod sa lahat. Kita na ako sa kondo. Oo, magkikita tayo bukas. Huwag mo ko masyado mamiss, ha? Diyan ka pala. Saan ka galing? Mo umpisahan. Nga pala, nag-withdraw ka na naman ba tapos ginamit mo na naman ba sa sugal? Stress ako eh, tsaka saan mo nalaman yan? Kahit yung mga photos mo, habang nagsusugal ka tsaka may kaakbay kang babae. Shh, gusto ko na lang magpahinga. Si Zev ka ba? Ano? Ano ba nangyayari sa'yo? Puro ka dada! Mayabang ka na. Bakit? Bakit mas marami ka ng sponsorships, mas maraming pera, brands, commercials, photoshoots, at iba pa. Ganyan ka namasta? Hoy babae, kung hindi kita kinumbinsi na gumawa ng channel, anino pa rin kita hanggang ngayon. Walang-wala ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo, Lilia, sana nga hindi na kita kinumbinsi. Sana nanatili ka na lang na girlfriend kung walang kwenta, walang talent at mahihain kasi sa totoo lang, ibagay ang ganyang buhay na yan sa'yo. Hindi mo deserve yan. Itong girlfriend mo na sinasabihan mo ngayon na walang kwenta, walang talent at mahiyain, sinuportahan ka simula nung nag-uumpisa ka pa lang at never siya nainggit sa kung anong meron ka. Tapos pumayag siya when you convinced her to enter your world and you told her, diba? You told her na she'll make it big in this industry tapos ngayon successful na siya. You just throw her under the bus? Kung na lang kasi. Ikaw na ang paborito, ikaw na lahat. Tutusin, ikaw yun ang iwan sa akin. Iniwan mo ko sa ere. Iniwan? Kailan? I've always included you in my achievements and milestones. Never ako nakalimot, Zev. Never kitang kinalimutan. Kahit ayaw na sa'yo ng mga directors, brands, organizers dahil sa pagbabago mo, dahil nag-stick ka na sa bad publicity mo, I always find time to convince them to include you in the list kasi naniniwala pa rin ako na ikaw pa rin yung Zev na down to earth. Ikaw pa rin yung Zev na mahal ko. Ikaw pa rin yung Zev na boyfriend ko. Akala ko ba sabay tayo rito? Akala ko ba we will support each other no matter what? Akala ko ba my success is yours and vice versa? Alam mo, Zev, pagod na ako. Ulit na lang eh. Ako na itong nagre-reach out, ako pa itong masama. Hiwalay na lang tayo. Paano yung pera ko? I mean, yung pera mo, yung pera natin. I'm sorry, babe.
Nagsisisi na ako, hindi ko na ulitin. I'll treat you better. Treat me better para bayaran ko yung mga utang mo dahil sa pagsusugal mo? No thanks. Don't worry. Sa'yo na yung mga channel na yan. Kainin mo hanggang sa mabusog ka. Lilia! Okay, para hindi ka mahirapan, ngayon pa lang sasabihin ko na huwag ka na magmakaawa, huwag ka na makipagbalikan kasi yes, I am grateful for you pero hindi na kita tatanggapin. Kasi pagod na ako sa panloloko mo and sa pagsusugal. Gagawin ko na lang, I'll just release a statement for the both of us, move forward, and we'll shine on my own. Kasi sabi mo nga, no matter what, I'll make it big, right? Kaya mo na sarili mo. Malaki ka na. Bayaran mo ng mga utang. Naalala mo ba yon? That was our last conversation na pala, no? Nasaktan kita ng sobra. I just want to let you know na I regret doing that and until now, ang bigat-bigat ng loob ko sa nangyari sa ating dalawa. Mukha ba akong clown, Archer? Why are you doing this to me? Kusa kang aalis o kakalat ka rin kita palabas. Hindi ko alam kung anong nagawa ko sa'yo, but I'm so sorry. Huh? I'm so sorry if I did something wrong, but as far as I can remember, bati naman tayo, di ba? Bati kaya tayo. Bati tayo bago ka umabsent ng ilang araw. Bati tayo bago ka naging cold ng ganito. Huwag mo akong sigawan. Nakakasakit ka na eh. Ang sakit kaya sa heart. Hindi mo alam na bawat salita mo tumutusok sa puso ko. Kung nasasaktan ka na, edi lumayo ka na sa akin, i-cut off mo na ako. Ayoko. Basta akong gagawa nun hanggang sa mapagod ka. Gusto kita. Nung una, gusto lang kita maging kaibigan kasi you look very lonely and sad. Pero the more na nakikilala kita, nagugustuhan na kita and I want to take this risk. Tama na, Bella, umuwi ka na. Pero hindi pa ako tapos magsalita, Arch. Ang dami ko pang gusto sabihin sa'yo. Pwes ako tapos na sa'yo. Okay? Pagod na ako makita ko, umuwi ka na. Kahit hindi na tayo bate, pasok ka pa rin, ha? Hinahanap ka na ng mga prof eh. See you sa school. Nung time na sinabihan kita ng mga masasakit na salita, Bella, pinapaalis na ako sa apartment ko noon kasi hindi ako nakakabayad ng renta. Bigyan niyo pa po ako ng 1 linggo. Hahanap ako ng paraan para makabayad. Ayan na nga bang sinasabi ko. Nakailang ulit ka na sabi na bigyan kita ng extension. Pero Archer, kailangan ko ring mabuhay. Umalis ka na at may bago na re-renta dyan sa apartment na yan. Hindi yung mga panahon na nalaman ko na yun, pero pinapadala ko sa mga magulang ko sa probinsya. Pinasusugal lang nila, tapos hindi nila binibigyan ng baon yung mga kapatid ko. Ano? Kuya, hindi pa kami kumakain simula kagabi. Sila mama nasa sugalan na naman, wala silang iniwan na pera pambili ng bigas. Kuya, uwi ka na kaya? Alagaan mo kami kasi hindi ko kayang alagaan yung 5 pa nating kapatid eh. Yun din yung time na ninakaw ng roommate ko yung perang naipon ko, tapos sa sobrang daming problema, nawalan ako ng focus sa pag-aaral, tapos natanggalan ako sa scholarship, and I guess nagpatong-patong na lahat, tapos pagkakita ko sa'yo nung araw na yun, sa'yo ko nabato yung galit ko. Actually, hindi nga lang yung Belle. Nagpadala pa ako sa pag-overthink ko. Sa tuwing nakikita kitang ngumingiti, tsaka tumatawa kasama ako, pakiramdam ko hindi kita deserve. Kasi you're this perfect girl na hindi pwede sa tahimik at problemadong lalaki. Alam mo yun? Wala pa akong mapagmamalaki. Hindi pa maayos yung buhay ko. Pero hindi ako nagpapaawa, Bella. Sinasabi ko lang yung totoo, yung mga nangyari para tapos na. Para okay na. Bella, alam kong 2 years late na ako, pero I'm so sorry for everything. And I love you. Narinig mo ba ako? Sabi ko, mahal na mahal kita, Bella. Sugot ko naman, oh. Kapag sumagot yan, bahala ka. Sa wakas, Kuya Archer,
Pagkatapos ng 2 taon, nadalaw mo rin si ate dito sa Columbario. And also, of course, you finally confessed. Sana narinig ako ng kapatid mo, ano? I think she already got your message, kuya. Paano mo nasabi? Bukod kasi sa pagiging madaldal, listener din siya. Alam mo, kuya, nung nabangga siya, nung sinugod na siya sa ospital, sabi ni mama, narinig niya daw si ate na sinabi yung pangalan mo bago siya kunin dito sa mundong to. Kaya alam kong nakikinig siya. Kasi syempre, na-miss ka niya eh. Dinalo mo ba naman after 2 years pa? Sinisi ko yung sarili ko eh. Galing siya sa apartment ko tapos nung pauwi na siya, nabangga siya. Kuya, wala kang kasalanan. Wala nga ba? Alam mo, alam mo ba natakot ako? Nung narinig ko patay na siya, natakot ako na baka sumunod ako sa kanya. Kaya inayos ko muna yung buhay ko. Maayos na ba? Okay ka na ba ngayon? Hindi magiging maayos yung buhay ko. Wala na yung kapatid mo eh. Wala na yung nag-iisang tao na nag-effort para lumambot yung puso ko. Wala na yung tao nagpumilit na pumasok sa buhay ko. Wala na yung tao mahal ko. Wala na si Bella.